looking for you. Nandito ka lang pala. Tita, I'm so glad you're here. Pero bakit hindi mo naman sinabi sa akin na kasama mo si Sig? And much worse, may kasama pa siyang asawa. Is that for real, Tita? I still can't believe it. Ganon din ang nararamdaman ko. Totoo lang, hindi ko pa rin matanggap. Kaya hindi ko sinabi sa'yo nung uli tayo nagkita. Umaasa ako na hindi sila magtatagal. Pero mukhang mahal na mahal niya yung babae niya. Ano nga ba pangalan niya, Tita? Eden. Kadiri. Pangalan pa lang, tunog probinsya na. Ano bang nagustuhan ni Sig sa babae niya? At kailan pa natutong magseryoso ng babae si Sig? Hindi ko rin alam. Bakit hindi siyang kausapin mo? Hindi na ba masama ang loob niya sa akin, Tita? That was a long time ago. And you can still be friends. If you want, pwede mo siyang bisitahin sa office niya. Since ninang mo pa yung may-ari ng office na pinagtatrabahuhan niya. And you're her business partner. Monique. Nahiya lang akong sabihin sa'yo, pero sa totoo lang, yun talaga ang gusto kong mangyari. Ang magkalapit kayo ulit ni Sig. Para mawala na sa buhay namin ang social climber na Eden na yan. Wow naman. Ay, naku, Eden, ano? Yung bruhang yun yung ex ni Sig? Alam mo, nagulat nga din ako. Kaya pala iba yung pakiramdam sa kanya. Para bang hindi pa yung huli namin pagkikita. Malaki pa lang ang kaugnayan niya kay Sig. Alam mo, hindi talaga maganda yung kutob ko dyan eh. Ako, ha? Yung ex ko, ha? Pinakitaan lang ng legs. Bumigay na. Ayun, ikakasal na lang sana kami nung malaman kong buntis pala yung gelat na yon. O edi silang dalawa nagpakasal nung malanding yon. Nako, iba mang agaw ang mga ex eh. Love din naman. Putin ba si Eden? Diba eh, nagsasabi lang naman ako ng totoo. Lalo na, ayan, nagkakalit na to. Sineryoso pala nitong si Sig. Yung ex niya na yon. Hindi naman basta-basta yung pinagsamahan nila, no? Sigurado ka bang hindi na mahal ni Sig yung ex niya na yun? Hindi naman ako siguro. Pero, posible kayang mahuli-uli si Sig sa kanya. Oo naman. Lalo na kung magaling manukso ang babae. O Eden, ikaw, bantayan mo yung asawa mo. Baka mamalayan mo isang araw eh. Inaas na pala ng ex niya. We can meet po later para pag-usapan yung proposal ko. Don't worry, ma'am. Kami na pong bahala mag-ayos ng travel papers. Excuse me, sir. May bisita po kayo. Sino? Hi, Sig. Monique? Sig, alam kong hindi tayo nakapag-usap ng mabuti. At meron akong mga dapat ipaliwanag sa'yo. I think we have unfinished business to discuss. Kahit na ano naman sigurong gawing pang-aakit ng Monique na yun kay Sig, hindi naman siguro yung uubra sa kanya. Itiwala ako sa asawa ko. Sas! Kahit anong tibay ng asawa mo, Eden, lalaki pa rin yun. Bibigay at bibigay pa rin siya. Ate naman, ano yun ba yung isip ni Eden? Aba, pinag-iingat ko lang naman yung kaibigan mo. Alam mo, yung mga tukso, dumarating talaga yun sa buhay ng mag-asawa. Kaya nga ako, hindi na ako nag-asawa mula nung lukuhin ako ng boyfriend ko na yun. Ano? Para mamblema sa mga lalaki? Di na, oy! Ay nako, basta ako gusto ko pa rin magka-boyfriend. Tsaka nararamdaman ko malapit na yun. Kailan kaya yun? Oh! May tao, buksan mo na. Baka yun na hinihintay mong jowa. Nasyunan. Ka lang ha?
friend ni Eden, di ba? Nandiyan ba si Eden? Gusto ko sana siya bisitahin. Ikaw na ba? Ha? Wala. Alam mo, Sig, sobrang nahirapan ako nung lumipat kami ng States. Nagkasabay-sabay kasi namatay si Daddy. Tapos palipat-lipat kami ng bahay. Nahirapan kami mag-adjust ni Mommy. Kaya hindi kita natawagan kaagad. Hindi naman ako humihingi ng explanation sa biglang pagkawala mo, Monique. Alam ko. Kinukwento ko lang naman sa'yo kung ano nangyari sa akin sa Amerika eh. Alam mo, Sig, marami ako nakilalang lalaki sa States. Pero ikaw lang ang lagi nasa isip ko. I wanted to get in touch, Sig. Pero natatakot ako kasi alam kong nagtatampo ka pa sa akin eh. Sorry, may meeting pa pala ako. Sig! Sig, nandito na ako ulit. I'm back. Iba na ang sitwasyon ngayon, Monique. May asawa na ako.